Magandang araw, Binibining Cruzata. Magbabasa ako tungkol kay Juan Pusong, kwentong bayan ng Waray. Sa isang kaharian, may isang lalaking Juan Pusong ang pangalan. Ambisyoso siya at tamad, pero magaling siyang mag-imbento ng mga kwento. Isang araw, nabalitaan ni Juan Pusong na naghahanap ang hari ng isang lorong nagsasalita. May naisip agad si Juan. Nag-abang siya sa daraanan ng parada ng hari. Sa paanan ni Juan ay may nakaumbok na bagay na may taklob na tela. Napansin agad ito ng hari. "Ano ba yang nasa paanan mo?" tanong ng hari. "Ito po ang alaga kong loro," sagot ni Juan. "Loro? Sige nga, ipakita mo sa akin." "Nako, pasensya na, mahal na hari. Hindi ko ito magagawa. Kung aalisin ko ang tela, agad na lilipad ang aking ibon." Tiyak na tatakas ito. Kung ano-ano pa naman ang sinabi ng lorong ito kapag lumilipad. "Talaga?" nagtatakang tanong ng hari. "Bibilhin ko ang loro. Narito ang isang sakong ginto. Isama mo na rin ang aking kabayo." Nag-isip muna bago sumagot si Juan Pusong. "Mabigat man sa loob ko na mawala ang aking loro. Papayag ako dahil ang mahal na hari na ang nagsalita. Pero kayo na dapat kumuha sa loro." Dahan-dahan kayong lumapit at agad na daklutin ang loro. Inabot ni Juan ang ginto at sinakyan ang kabayo palayo sa hari at mga kawal nito. Agad na sinunod ng hari ang sinabi ni Juan pagkaalis nito. Nang daklutin niya ang nakatago sa tela, laking gulat ng hari. Sa hilip na loro, isang tambak ng dumi ng kalabaw ang nadakot niya. Galit na galit ang hari. "Hanapin ang malulokong iyon! Itapon siya sa dagat!" utos ng hari. Nakita naman agad ng mga kawal si Juan. Dinala siya sa baryo at iginapos sa poste. Paparusahan siya bukas ng umaga. Umiyak ng umiyak si Juan hanggang sa may dumaang isang prinsipe. "Kaawa-awa ka naman. Ano ba ang kasalanan mo?" tanong ng prinsipe. "Ang hari gusto niyang pakasalan ko ang kanyang anak, pero ayoko. Hindi ko pa gustong mag-asawa," sagot ni Juan. Natuwa ang prinsipe nang marinig ito. "Tutulungan kita. Papakawalan kita. Isuot mo ang aking damit ko at isuot ko naman ang damit mo. Ako naman ang itali mo." Natutuwang sabi ng prinsipe. Ganoon nga ang nangyari. Kinabukasan, dumating ang mga kawal at dinala ang prinsipeng naganap
na si Juan Pusong para ihulog sa bangin. Huwag, hindi ba papakawalan niyo ako kung papayag akong pakasalan ang prinsesa? Nalilitong tanong ng prinsipe. Pinagtatawanan siya ng mga kawal. Doon na naisip ng prinsipe na niloko siya ni Juan Pusong. Ihuhulog na sana ang prinsipe nang lumating ang kanyang kamay niya na kagabi pa siya hinahanap. Doon nakilala kung sino talaga siya at nakaligtas. Nakiusap siya sa mga kawal na huwag ibalita ang nangyari. May naisip gawin ang prinsipe. Samantala, si Juan Pusong na nakasuot ng damit ng prinsipe ay tumuloy sa palasyo. Walang kaalam-alam ang hari na ang nasa harapan niya ay si Juan. Sa halip ay natutuwa siya sa pagdalaw ng isang makisig na prinsipe. Nilig ng prinsipe na makilala ang prinsesa sapagkat nais niya itong pakasalan at handugan ng malaking kayamanan. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa kasal, isang kawal muna sa ibang kaharian ay ang dumating na may balita para sa hari. Mahal na hari, alam kong ikakasal ang iyong anak sa isang prinsipe, pero dapat niyong malaman ang totoo, sabi ng kawal. Doon nalaman ng hari kung sino talaga si Juan Pusong. Dahil dito, nabuo ang isang plano para kay Juan. Sa araw ng kasal, sabik na hinintay ni Juan ang kanyang prinsesang naglalakad papunta sa altar. Natatakpan ang mukha nito ng isang puting tela. Paniwalang paniwala si Juan na sa araw na ito ay magiging kabiyak niya ang pinakamagandang babae sa kaharian. Laking gulat ni Juan nang tanggalin niya ang tela sa mukha ng prinsesa. Nasa harap niya ang prinsipe minsan niyang niloko. Tatakas sana si Juan pero agad niyang dinakip ang mga kawal. Nilapitan siya ng hari. Juan Pusong, ano ngayon ang naramdaman mo? Ikaw naman na yun ang niloko, tanong ng hari. Napayuko lang si Juan Pusong. Lumayas ka sa kaharian ko, utos ng hari. Patawarin niyo ako, mahal na hari. Nagsisisi na ako. Hindi ko na uulitin. Nagmamakaawa si Juan. Mga kawal, alisin niyo sa aking harapan ang lalaking ito, sigaw ng hari. Walang nagawa si Juan. Mabigat man ang loob, ay sumama siya sa mga kawal. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya at sinambit ang isang pangakong magbabago na